Nandito tayo ngayon sa Heritage Park. Nakikidalamhati sa kalungkutan ng pamilya ng mga Rodriguez na kung saan ay sa pakabilang buhay ang ating pinakamamahal na si Pepito. Dati-dati sa aming kwentuhan, punong-puno ng kasiyahan. Pero sa pagkakataon ito, naroon ang kalungkutan. Gayunpaman, masaya pa rin ang lahat dahil alam natin na si Pepito ngayon ay kapiling ng buong may kapal. Minsan isang panahon, minsan sa maraming magkakataon, minahal si Pepito ng pelikulang film. Gumawa ng maraming pelikula, pinalakpakan, hinangaan, ginawaran ng iba't ibang parangal ang San Pepito Rodriguez. Sa loob po ng bahay, sino po si Pepito Rodriguez? He's very nice. Hindi sila pala away. Very sweet sila. Before, I was the only girl. Very protective of me. Noong panahon ng kasagsagan, naabutan ninyo yung kasagsagan ng kasikatan ni Pepito Rodriguez. Bilang isang kapatid, ano ang naramdaman po ninyo para sa inyo pong kuya? We're happy for him. But then, I didn't also realize what it was na may kapatid ng artista. Kasi normal na sa amin to see him on the movies. Tapos yung mga pantada namin, we'll go to watch his films. Ma'am, sabi po kasi ni Pepito nung last na interview namin, tinanong ko siya kung mamamatay ka at muling mabubuhay, bakit, anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ang gusto mong balikan sa buhay mo? Ang sabi niya, Pepito pa rin. Bakit po? Sa tingin niyo na ginusto pa rin niya maging isang Pepito Rodriguez kung sakaling babalik siya? Well, he was happy with his life. Wala naman siya mga reklamo. I mean, you cannot ask for more. It's already a blessing what you have now. Sa kwarto pala ni Pepito ay may dalawang picture lang naroon sa kanyang table. Picture ni Rosemary Sinora. Si Rosemary Sinora ba ang kanyang greatest love? I really don't know. He never spoke about it. But I know they were sa movies silang mag-partner. But he didn't say anything na girlfriend. Ano po ang mensahe niyo ngayon sa mga fans na nagmamahal kay Pepito? Well, right now, pagdasal siya, kasi he was very happy naman doing movies for them. And he would have been Pepito if the fans were not around. Kasi sa bahay namin noon, pati may mga fans na in-entertain niya once a week. Alam naman natin na ikot-ikot lang ang kaluluwa, sabi nga nila. May mensahe po ba kayo kay Pepito at ano iyon? Ba't mo kami iniwan gano'ng kabilis? I mean, you know, it was a shock also. We didn't think that it was gonna go that fast. And we didn't even know it was that sick. Paano mo tinanggap ang pagkawala ng kapatid mo? More on the religious side. So you can, whatever God wants, okay lang sa amin, see? Because you cannot control that. Last ko na po. Kung may babalikan kang kwento ng banding ninyo ni Pepito, ano po iyon na hindi mo malilimutan? Ang alam ko siya, tsaka si Nabil, would always chaperone me, yung mga parties. So, they were very protective, tsaka okay naman sa kanila. If they would miss something for that weekend, basta they would do their duty for their sister. So, mensahe na lang po sa mga kaibigan, sa kamag-anak. Yeah, thank you so much for coming, for Pepito. I really didn't know you, but so nice that you came for him. Thank you so much po. Ano po ang masasabi ninyo sa isang Pepito Rodriguez? Ina-idolize ko siya sa nung malit pa ako, napapanood ko siya dun sa mga palabas sa TV. Sabi ko, sino tong artista to? Parang Espanyol na ang disente, naka-Amerikana, kasama si Tito Ramil. Sabi ko, gusto ko maging doktor dati, tapos biglang isip ko, doktor, mahirap, madugo, ganyan. Ito na lang kaya, artista. Ganda ng forma nila, ganyan. And later on, nung nagka-business ang dad ko, nalaman ko, kamag-anak ko pala si Tito Pepito. Yeah, tapos I was joining the reunions. I saw Tito Ramil, Tito, ang ganda ng bonding nila magkapatid. Sabi ko, wow, ibang klase talaga. Nagmamahalan sila, pareho sila naglalakad, pareho ganyan sa mga sulok ng saan kami nag-reunion, ganyan. And I was able to have a picture with Tito Ramil. I placed it in my FB.
So naabutan mo yung kasagsagan ng kasikatan ni Pepito Rodriguez. Ano ang reaksyon mo doon sa pagtanggap ng mga tao sa kanila? Kinagalang talaga sila eh. Kasi sa gaya sinabi Tito Pepito, pinagbabawal silang lumabas sa mga basta-basta. Dapat, diba, masabik yung mga fans. Kaya pag lalabas lang sila, siyempre doon lang sa movie. Ano yung alaala mo sa kanya na hindi mo malilimutan? Actually, nowadays, in our country, maraming tao na makasarili. But this uncle of mine, Tito Pepito, is really a symbol of being humble and soft-spoken. And very, yung iisip niya lagi yung kapakanan ng iba. Kaya, hindi yung sarili niya. Mensahe mo doon sa mga taong nagmahal kay Pepito na for sure, nowadays, nagluluksa, nalulungkot. Mensahe ko lang sa inyo, si Tito Pepito ay nabuhay ng mabuti. Nakita niya na lagi sinasabi niya na always be good. Kahit na iba na yung tao sa inyo, hindi na mabuti, be good pa rin. Yun ang magandang halimbawa na pakita natin sa fans na gayahin niya ang kanilang iniidolo. Thank you very much po. Thank you. Ano po kayo ni Sir Pepito? Actually not related. Pero sa puso, sobra pa sa anak. Ang turing niya sa amin. Well, ganito kasi ang kwento niya, no? Ang father ko is a driver ng mami at daddy niya. Nung namatay po sila, hinabilin ko kaming pamilya kay Mr. Rodriguez, kay Mr. Pepito Rodriguez. And siya na po ang nakasama namin mula nung mamatay yung parents nila. Nasa kanya na po kami. So siya ang kumapog sa'yo. Sa aming pamilya po, Ilang kayo magkakapatid? 3, pati mama at papa ko. Kinuha niya kami buong pamilya ko. Sino si Pepito Rodriguez bilang isang ordinaryong tao? Na yung nakikita niyo sa kanya sa showbiz na soft-spoken, masculine. Sa bahay po, sobra siyang funny and talagang napakamapagmahal, mapagpatawad. Kulang na lang nga po maging santo siya. Marami na rin ang loko sa kanya pero pinatawad niya ng paulit-ulit. Yung pagmamahal niya sa amin, kahit hindi niya kami sobra pa. Kung may mensahe ka mang gustong sabihin kay Pepito, at alam naman natin na kaluluwa niya ay nandidito lang, may gusto ka bang sabihin sa kanya? At ano ang namimiss mo sa kanya? Gusto ko sabihin sa kanya, salamat sa pagtanggap, sa pagmamahal, pagpapaaral sa aming 3 magkakapatid. Pagmamahal sa tatay ko na higit pa sa kapatid niya. Nung nasa ospital kasi siya, ang dami niya ng bihabilin. Siguro nararamdaman niya na kasi sabi niya hindi na siya magtatagal eh. Sabi ko sa kanya, lalabas pa tayo dito, alagaan ka namin. Alam niyo kung sabi niya, no, I want you guys to enjoy your life. Wala bang anak si Pepito? Hindi na po siya nag-asawa kasi alam ko talaga, one great love niya si Rosemary Dela. Si Rosemary Sinor. Yun lang yung kanyang minahal. Nung naglilinis ako ng kwarto niya, doon yung picture ni Rose. 2 yun. Mahal niya talaga si Rose. Mensahe mo na sa mga fans na nagmahal kay Pepito. Hindi po kayo nagkamali ng minahal. Si Pepito Rodriguez po ay napakabuting tao. Mas piniisip niya mo yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa kanya. Maraming salamat sa mga fans na nagmahal. Until now, marami pong salamat sa inyong lahat na nagmahal sa kanya. Muling balikan natin ang nakaraan. Ang masayang kwentuhan namin ng isang Pepito Rodriguez. Dito ay kinuwento niya ang marami kasaysayan at iba't ibang kwento na nangyayari sa showbiz sa panahon nila ni Gloria Romero, Lina Bianca, Susan Rosas, Amalia Buendas at iba pa. Sa pagkakataong ito, samahan niyo po ako muli nating balikan ang nakaraan, ang aming kwentuhan. Dati ka mga panahon na ito, sila lang yung mga talagang artista na masasabi mong hindi mo basta-basta malalapitan. Hindi mo basta-basta pwedeng interviewin. Sila yung punong-puno ng respeto at hindi sila kung saan nakikita. Mr. Pepito Rodriguez.
Thank you. Good morning, good evening, kung anong oras sila manunod sa vlog ko. Nabanggit niyo po sa akin na dinate niyo po si Rosemary Sonora. Nagkarelasyon po ba kayo? Nagkaligawan po ba kayo? Yan. Tama na yun. Likes and dislikes are different. You know, you can love a person, but sometimes pag kayong hindi kayo compatible, ay mawawala rin. Mahirap po bang maging sikat? Hindi naman. Basta, be yourself. Wag mo lumaki ang ulo mo. Always say, I'm still down there. Hindi pa ako dyan. Maski nandun ka na sa itaas na yan, dito pa rin ako sa baba. Paano niyo po tinanggap na unti-unti na pong nawawala ang inyong kislap? Okay lang sa akin. Kasi pagod na rin ako. May mga anak na hindi sila tumatanong ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Ang may obligasyon ay ang mga magulang sa kanyang anak. Tulungan mo sila. May obligasyon ka pa rin doon. Anak ka eh. Binuhay ka. Always love them. Until they go, you should love them. Tatanda ka rin at gagawin din ng anak mo sa'yo yan pagdating ng araw. Kung kaya mong mabuhay sa mundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Umaga man, tanghali man, hapon man dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Thank you so much dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng ating subscribers, ng ating viewers. Utang ko po sa inyo yan. Kung saan man kayo sa panig ng Pilipinas, panig ng buong mundo. Thank you! Pero this time, naluloka po ako. Hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Dahil ang ating bisita ngayon, ang ating kakausapin ngayon, ito yung mga panahong pinagsasaraduhan po ako ng pintuan o bintana ng mga kapitbahay ko kapag sumisilip ako sa kanilang telebisyon. Ito yung mga panahon ng isang kinikilala, nire-respeto at ginagalang, Mr. Pipito Rodriguez. Thank you. What is this? Good afternoon, good morning, good evening, kung anong oras sila manunod sa vlog ko. Naluloka po ako. Hindi ko po sukat akalain na makakausap ko po kayo. Bakit? Matagal ko na rin pong pinangarap na makita kayo ng personal. Hindi kayo nagpupunta sa Sampaguita? Hindi po ako nakakapunta sa Sampaguita. The last time na nakita ko po kayo, natuwang-tuwa ako sa inyo no ang role po ninyo dito sa may Banana Juanita. Kay Yes. Rosemary Sonora, Juanita. napanood ko po kayo. Aliw na aliw po ako sa inyo. Sa studio? Tingnan niyo yung dibdib ko. Oh, yeah. Relax. Makabog po talaga yung dibdib ko. Siyempre kasi, dati ka mga panahon na ito, sila lang yung mga talagang artista na masasabi mong hindi mo basta-basta malalapitan. Hindi mo basta-basta pwedeng interviewin. Sila yung punong-puno ng respeto at hindi sila kung saan nakikita. Anyway, ang dami kong chika. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Ano na po yung pinagkakabalahan niyo? May maliit na business naman ako na medical equipment. Kumusta po yung business? Okay naman. Nothing to complain, sabi nga nila. Ilan dekada na ang nakakaraan atin itong pupuntahan, susulyapin ang ilan sa mga dahon na nagkaroon ng mga sanga. Ito yung panahong 1960. Sir, pakikwentuhan niyo po nga po kami, ano po yung nangyari na mga panahong pumasok kayo sa showbiz? Mahabang storya yan. Dahil si Pepito Perez, Vera Perez, kaklase ko noon. Nagkita kami sa Baguio. Dumating sila, Dr. Perez, sama sila Gloria Romero. Kasi may bahay sila doon. Pinuntan ako sa bahay namin, Quezon Hill, hinila, punta doon sa kanila. Ando doon, pinakilala si Luis Gonzales, wala pa si Doc. Pinasok ako doon sa loob ng breakfast daw. Sabi ko, hindi, nag-breakfast na ako. Hindi, punta ka doon sa loob. Sabi, hinila ako doon. Doon, si Luis, alam mo, madala si Luis eh. Luis Gonzales po ito. Oo, yun eh, talagang bolero pa naman. Inuudyok si Doc, kunin mo yan. Tinanong ako ni Doc, kala ni Doktor, kapatid ako ni Marlene. Marlene daw din. Oo, during those days. Nung nakilala niya, sabi, kilala kong papa mo, kilala kong mama mo, sabi niya, Dr. Perez. Kasi tika Pampanga rin sila eh. Pero Bulacan lang siya. Doon nag-umpisa, pero hindi pa ako maniniwala kung ano ba yan. Pinilit ako ng pinilit. After 2 years, sabi ko, yes. Ay, ayaw niyo po talagang mag-artista? Hindi pa. Kasi alam mo naman eh. Nag-aaral po kayo noon? Nagtatanong ka pa sa magulang mo. Underage ka pa. After that, sabi ko, sige na, pwede na. Ilang taon po kayo niyan? When I started, I was, I think, or 20. Ang 19 at 20 years old, way back 60, punong-puno pa rin po ito ng respeto sa kanilang mga magulang. Hindi po sila nagdidesisyon ng hindi alam ng kanilang ina at ama. Tama po ba ako? Totoo. Once go signal sila, doon ka lang pwede.
stricto sila. Kailangan, wala naman cellphone, no? Katawag ka. Pero kung walang telepono, ang limit mo, 12 o'clock. Pag 12, nanay ko nakaupo doon, nagdadasal. Parang hanggang dumating kami lahat. Pero pagka lampas ka na 12 o'clock, anak ko, pag ginising yung tatay mo, patay ka na. Ano po nangyayari pag ginigising ang tatay niyo? Oy, mahit ang ulo nun. Napapalo kayo. Siyempre, hindi. Ganun lang. Tulak ng ayaw niyang mapuyat yung nanay ko. Nung nag-artista na ako, sanay na sila. Kasi umuwi ako ng kunong oras. So, ipinalaki pala kayo ng inyong magulang sa paraan na stricto sila. Oras at time ay talagang binabantayan nila. Lahat ng magulang gano'n. Maski na si Dr. Perez, gano'n din eh. Pag nag-shooting kami sa Hong Kong, kailangan order, umaga, kinapuyat ka, kailangan sa umaga, andyan ka para sa breakfast. Para makita niya buhay ka pa. Yun ang disiplina niya. Gano'n din lahat ng magulang nung araw. Pero tanong ko lang po, kasi nung mga panahon ninyo, wala pa po ako noon dito sa showbiz. Ay, untouchable po ba kayo? No naman. Kasi tinatago kami sa loob ng studio. Ang orders ng producer na ni Dr. Perez, Miss Pera, Mrs. Perez, this is a world of make-believe. Nakikita lang kayo sa celluloid. The more they don't see you, the more they would like to see you and they would like to watch your movie. Ito yung opening ng pelikula, nandoon kami sa live theater. Doon kami nagpipirma ng mga autograph up to a certain hour. Tapos alis na kami. Sir, kasi yung mga artistang babae, hindi lumalabas ng bahay nila nang hindi ayos na ayos. Yes, that's Kayo po bang mga artistang lalaki, paano po? well, simple clothing. Huwag lang yung naka-shorts. Pwede ka pag doon sa loob ng studio at wala nakakita sa'yo. Pero dapat nakabihis ka. Hindi kayo pumupunta sa mga bar, hindi kayo pumupunta sa Bawal. mga... Kwentuhan nyo nga Pero- po kami ng mga bawal na yun. Pero nakakaligtas din kami. Tumatakas po kayo. Pumunta, pumunta rin kami. Oo. Pero pinadadaan kami sa likuran. Pupunta kami sa Bayside. Gusto namin makita ang Bayside. Mhm. No? Pupuntahin kami sa Carding. Sasabihin niya, doon kayo sa likuran. Bubuksan niya yung pinto. Doon kami papasok. Pagkatapos, may tatakbo na. Andiyan na yung mga sekretan ni Doktor. Sila Channing Carlos, si Mar Torres, yung mga direktor dati, mga Tinitingnan kung mayroong mga artista daw dito. May sabi, meron. Tawag na kayo. Takbo na kami. Exit na kami sa likod din. Exit. Ganun ang Ganon, pangyakwento nyo. oo. So parang hindi kayo malaya na tulad ngayon na pwedeng pumunta kung saan saan. Nakikita mo lahat ng artista ngayon, nakikita mo sa mall, kung saan, no? Pero kami, no, bawal. Maski na sa kainan, sa labas, kung hindi mo kasama magulang mo. Yung ganito po bang patakaran ng mga panahon ninyo, masasabi nyo po bang higit kayong nagpapasalamat at higit kayong mapalad? Well, yes and no. If everything is okay naman nung araw, okay din ngayon. Depende naman sa tao eh. I cannot say anything about it. But those were the days na talagang masaya. Those were the golden years na sinasabi. Nung pumasok kayo sa showbiz, so ang kwento nga po ninyo kanina ay ayaw nyong mag-artista. After 2 years at saka kayo napapayag, anong pelikula ang una po ninyong ginawa? Sabi ni Dr. Perez, number 1, screen test. Yung screen test is just to see your voice, not your acting ability kasi turuan ka pa. Your angles, right angle ka, left angle, or whatever it is. Yun ang mga first screen test ko dun sa set ni Amalia Fuentes. Kalimutan ko na yung pangalan ng pelikulang yun. Sabi ni Nena sa akin, huwag kang kabahan. Hindi. First time ko ito eh. Sabi ko, ilawang ka ng ganito. Oo nga naman. Tapos yung cameraman, sabi, tinawag ako, it's good that you are nervous. Very good. If an actor or person is too confident, wala na yan. Kaya mo yan. So, nag-umpisa, nagawa. The first screen test, nagkaroon pa ng second screen test for angles naman. Voice, okay na. Yun ang mga testing ng ano. So, sabi ko, bumagsak ba ako sa first, Sabi na, no. Sabi, nandun si Lolita. Rodriguez. Oo. Sabi sa akin, I failed 3 times in the screen test. They just want to find out where is your angle, how it will look. Kasi lahat tayo dapat magandang tignan sa screen. Kanya yung mga director nandiyan dyan, yung mga cameraman nandiyan dyan, tinitignan kayo. Then came first call slip. Please see me in my office for a new film. Sabi ni Doktor, punta Saan ako. feeling po ninyo? Oo. Sabi, I will introduce you here. Malia, Manimali, and second sequel. First sequel, second kay Susan. First shooting day, okay. Second shooting day, wala na si Amalia. Nakuha na siya ng ilang-ilang. So, So, hindi na tuloy yung pelikula. Dahil first shooting day pa lang. wala. Sabi ko, ay patay. Sabi ko, wala. Na-shelve ang pelikula. Na-shelve. Wala na eh. Wala. Oo. Saan si Amalia Mali-Mali? Wala na eh. Nakuha na ni ilang-ilang. So, nagantay muna until mga late October or November. Opo. Sabi niya, you have a new film. Introduce you in Abarure, Abarinding. At sino naman po ang leading lady niyo po doon? Rosemary was the one. Rosemary Sinora. Nung palabas ako ng opisina ni Dr. Perez, dumarating si Rosemary. Here is your leading lady. Doon nagsimula ang inyong team up. Doon ni lang, doon sa Rosemary ano. Sinora. Pero tinitimak ka sa lahat muna eh. Hanggang makita kung sinong gusto ng tao. Ganon si Doktor eh.
Pininama ko kay Rosemary, kay Blanca, Sino pong Blanca ito? Blanca Gomez. Blanca Gomez. Kay Shirley Moreno, kay Gina Pareño. Sa lahat yan, mga artistang yan, na ano niya, tinetesting ka muna doon. Loretta Marquez. Isang mahusay na actress. Yes. At pagkatapos pong i-team up kayo sa iba't ibang leading ladies, sino po ang nagmarka at bakit po kayo tinanggap ng mga tao? Yun ang hindi ko alam. Nasa tao yun eh. Kung sinong gusto nila. Anong meron kayo ni Rosemary Sinora? Bakit ganun ang pagtanggap sa inyo ng mga tao? Anong closeness? Anong friendship? Anong magic? We were she was young. She was 3 years younger or 4 years. Siyempre, it's just like friends muna lahat yan. Everybody was like that. Hindi ka pwede maglukot sa sampagita, matatanggal ka. Tanggalin ka agad. Oo. Ano ba ang mga posibleng dahilan ng pagkatanggal nyo bilang artista sa Sampaguita? Pagka meron kang ginawang immoral sa labas, tanggal ka. Basta may ginawa kang masama o nanggulo ka sa labas, tanggal ka. 4 na studio, hindi ka kukunin. At bakit? Wala pang ilang-ilang nun ha. May usapan sila. Kung tiga LBN, tinanggal, hindi tatanggapin ng Sampaguita. Ang bigat pala ng mga pinagdadaan ng mga artista. 4 na studio ganon. Tapos po, Yan, Premier, Lebron, tsaka LBN, Sampaguita. Ganon. so ibig sabihin kapag ang isang artista nakagawa ng kasalanan outside the field, tinanggal ng Sampaguita, hindi na pwedeng tanggapin Ng LBN. Hindi tatanggapin talaga. May usapan sila eh. Nung itinim up na po kayo kay Rosemary, ano yung first reaction po niyo? Maganda siya. Yun ang first reaction mo pagtingin mo sa Rosemary. Susan, iba yung mukha ni Susan, iba yung beauty ni Susan, iba yung beauty ni Susan. Pag nakita mo silang dalawa magkapatid, okay yung dalawa. Maganda. Parang kayong ng kapatid mo, si Ramil Yeah. Rodriguez, Hindi kami magkamukha. pero pareho kayong guwapo. Ay, nako. Pareho kayong macho. Pareho kayong... Puntahan ka ni Ramel dito bukas. Ngayon po, bago pa ako puntahan yung Ramil dito sa Malangit na Magkaluluwa, bago po kayo naging love team ni Rosemary Sonora, ano-ano na po yung mga ginawa niyong pelikula? Yung 7 kaming at different, yung Sweet Valentine. Ang kapareha ko doon si Blanca. Blanca Gomez. Si Eddie Gutierrez, si Susan, Jose Mari, kay Liberty. Si Rosemary, ang kapareha niya noon si Dindo. Dindo Fernando. Fernando. Si Bert Leroy, ang kapareha niya noon si Gina Pareño. Ito po yung mga panahon na kayo ang young star. Kayo ang mga maiinit na mga bagets in showbiz. Yeah, yun ang tinatawag nilang yung mga, we had the bata series ang tawag. Kasi batang bakasyonista, batang squatter, puro mga bata. Puro ba di ba? bata ang mga title ng pelikula? Oo. Kayo ay nakilala sa Batang Squatter? Hindi sa lahat. Yata, lahat naman kami, lahat eh. Tapos may dansorama pa. At pagkatapos doon, ano yung mga pelikulang ginawa naman ninyo ni Rosemary? Bakit ka nag-click po ang inyong tandem? That I cannot say. I cannot remember kung ano. Pero marami po Bakit? ito. Oo, marami. At ang isa sa mga napanood ko ngayong Juanita Banana, Bonita Banana. na ang cute-cute po ninyo ng dalawa na ang nakakakilig po kayo dalawang sa pelikulang iyon. Mga tungkol sa mga dwarf siya tayo na. And dwarf siya, oo. Si Dwarf Ricky, siya. dwarf siya noon. Kayo po bilang isang matinee idol, bilang isang sa panahon ngayon, tawag nga sa inyo, ay Hank ngayon, matinee idol noon sa panahon ninyo. Ano po yung ginagawa nyo bilang matinee idol? Paano nyo po iniingatan ang inyong sarili? Kayo po ba ay nag-gym noon? Kayo po ba ay naglalagay ng mga... Nag-gym, pero hindi masyado. Ayaw mo naman kamukha ni Kevin Vargas na talagang malaking-malaki mga muscles niya. Doktor, ayaw niya masyado. Yung tama lang. Merong mga artista na talagang gusto niyang malalaking katawan. Wala Vic Vargas. Nung panahon po ninyo, nare-require din po ba kayo na dapat kapag lalabas kayo ng bahay, nakakotse kayo, hindi kayo makikipag-usap sa mga tao? Hindi. Nakikipag-usap naman kami. Pagka na-corner ka, wala. Tanggapin mo. Huwag kang tatakbo. Huwag kang maging suplado. Tanong ko lang po curious lang po ako, magkano po yung first talent fee ninyo natanggap? The first talent fee that was given during those days was 3,500 per film. That was 1960s. Yes. And Ganyan then, yun. meron kang allowance na 50 pesos a week. Yung 50 pesos mo, pag dinate ko si Rosemary, sabi ko, permiso kay Doc, okay, permiso sa nanay niya. Pupunta kami sa Alba Supper Club doon sa Rojas Boulevard. Dala ko 50 pesos. Ang soft drinks doon, piso. Ang tenderloin steak, talagang steak, 7 pesos. May chaperon siya. May tatlong, 21 na yung steak na yon. Magso-soft drinks, 3 piso. Pag uwi mo, meron kang pera sa 50 mo. May sukli pa. Meron. Siyempre, hindi maubos ng 50 eh. Ang mura talaga noon. Magkano isang banlon na, yun ang usong-uso noon, yung banlon na
t-shirt, 30 pesos. So, pwede kang bumili sa next week bumili ka ulit. Nabanggit niyo po sa akin na dinate niyo po si Rosemary Sonora. Tanong ko po, nagkarelasyon po ba kayo? Nagkaligawan po ba kayo? Yan, tama na yon. She's happy where she is. She's a married woman now. Pero in the Facebook, Friends pa rin po kayo? Yes. Hindi wala namang masama yun. Niligawan mo siya, nagkaroon Yeah, ka ng everybody naman. Pasispas. Lahat naman nililigawan mo lahat. Hindi Si naman Rose, kasi- naging kayo po ni Rosemary. Yes, we were. But after that, siguro, likes and dislikes are different. You know, you can love a person, but sometimes pag kayong hindi kayo compatible, I don't know how it is, no? Probably her side or my side, whatever it is, mawawala rin yun. Ilang taon po yung relationship na tumagal? Ay, matagal yun. Matagal din kami. Matagal din kami magkaibigan na, TV show. Nagtaroon pa kami ng television show, ni Rosemary. Yung Rosemary Pepito Show sa ABS-CBN. First love niyo po ba si Rosemary? No naman. There were others before, but not showbiz. They were friends. Hanggang ngayon. All my acquaintance, mga kaibigan, until now we see each other. Basta wala kang masamang ginawa, you can face them face to face. Wala naman kaming pinagawayan or anything. All of them are friends. Ano po yung dahilan ng hindi po kayo nagkatuluyan? Kasi sayang yung love team ninyo, minahal kayo ng mga tao, alam ng mga taong kayo. Alam mo, minsan, iniisip mo, mahal ko ito, pero tinutulak ba ako ng mga tao? Ganon din siya siguro sa kanya. Because sometimes, pag tinulak ka ng tinulak, gusto ka nila doon, baka mamaya, hindi talaga pinilit mo sarili mo dahil gusto ng tao. You have to ask guidance from the above. Ito naman. You cannot just say, I will do it. Para sa kaalaman ng lahat, salamat po sa inyong mga panunood at pagtangkilik sa aking programa. For the first time, ay nilakasan ko na po ang loob ko sa pagtatanong sa isang respetadong tulad ng ating kausap na si Pepito Rodriguez. Sir, kumusta na po ang inyong personal na buhay? Kayo po ba ay nagkaanak? Sino po na pangasawa nyo? Para sa kaalaman po ng ating mga listeners, particular na yung mga panahon na ang dami-daming hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin sa inyo. Well, no, I don't have any. After loving others and di natuloy, ayoko na. Tama na yan. Just live alone and be happy. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ng tanong. Kayo po ba ay natakot na muling magmahal? Natakot naman. na muling masaktan? Hindi naman. But alam mo, sabi nga nila, lahat tayo, we have a destiny. Destiny po. Okay? Tinuturo ka kung saan ka pupunta. Pero sinasabi sa'yo, dito ka, wag na. Diyan ka lang. Nasa kanya yan eh. Opo. Pinagdadasal mo naman yan eh. Yun ang nangyari na. Gaano kasaya, gaano kakontento ang isang Pepito Rodriguez? Okay naman. I'm happy. I have friends. So many of them. Minsan, di ko na pwede puntahan mga iba pag nag-imbita sila eh. Ay bakit po? Siyempre, nagko-conflict din sa schedules and all that. Pepito, matanong lang din kita, sa edad mo ngayon na 82. mukha kayong bata. in Ay, Diyos ko. fairness. 82 years old na kayo. May masasabi pa bang kulang sa isang Pepito Rodriguez sa edad niyang 82? May gusto pa po ba kayo ma-achieve? May mga pangarap pa po ba kayo? May mga wish pa po ba kayo? Everybody has. Pero time might be limited, sabi nga nila. When you're that age, you never can tell what's gonna happen. Maski na bata ka o ano. Just do what is today and let tomorrow come. Hindi ko pwede sabihin, bukas nandyan ako. Baka bukas kunin. Baka ngayon kunin ka. Never talk about the past. Forget that. Tapos na yun eh. Hindi na babalik yan eh. Lahat po tayo nawawala. Ang anumang bagay sa mundo natatapos. Kung tayo po ay mawawala sa mundo at magkakaroon ng reincarnation, Pepito, isang question. Gusto mo bang bumalik sa pagiging Pepito mo at bakit? Well, my life is happy. Wala naman akong problema. Kung ano man. No? Magaganda naman mga kasama kong mga kaibigan. Probably, I would like to. But there is no such thing. Pagka nawala ka na, hindi ka na pwede bumalik. Hindi mo na kilala kung sino magulang mo at ano, pare-pareho kayo magkapatid. Mamimiss mo ba o namimiss mo ba yung mga tilian, pagsunod sa iyo ng mga fans, yung mga kasikatan mo sa mga panahon ngayon? No naman, tapos na yun eh. Those Paano are the niyo po days. tinanggap? Well, tatanggapin mo. Sabi nga nila nung araw, huwag ka lang bumagsak sa lupa. Let yourself float. Huwag lang bagsak. Masakit yung bagsak eh. Sisipain ka ng tao. Ayaw sa'yo. Yung float ka lang, okay lang. Doon ka na sa taas. Anything that goes up, that's gravity, will come down. Pepito, sa loob ng maraming panahon at dekada, ano po ang natutunan ninyo sa paraan na paano mabuhay sa mundo? Be happy. Do what you do every day. Tanggapin mo yung ang kapalaran mo. Mahalin mo yung mga tao nagbigay sa'yo ng pangalan. So I always say, I thank my fans. Dahil kung wala kayo, wala kami. Sino bang mga sikat na artista na sumikat na walang fans? Tanggapin mo sila. Mahalin mo sila. Never say, I don't need you. That's why pag nagpupunta ako sa mga probinsya, mga elderly na naglalapa ako na, tinatanggap, di kayo, huwag kayo mahiya. Kasi sila nagbigay sa'yo ng pangalan mo.
Like in your case, the viewers are your fans. If wala sila, wala kang resubscribe. Pag ayaw sila sa show mo, hindi ka sila magsusubscribe. So you have to thank them. You should love them until the day will come when you say, mag-interview, ayoko na. Ibang klase talaga kapag ang kausap mo ay legend. Maraming matututunan. Maraming kwento ng kanyang nagdaan na nagsisilbing hagdanan kung bakit ang isang tulad ni Pipito hanggang ngayon ay patuloy na nirespeto at ginagalang. Salamat po. Paano nyo po hinandle ang image yung pong yan na kayo hanggang ngayon ay walang intriga, walang nangaaway, walang mga gulo? Paano nyo po ito na-handle? Huwag ka gumawa ng chismis sa kapwa mo. Mahalin mo sila. Kung may nakita ka sa kanila na hindi mo nagustuhan, huwag mong banggitin. Pabayaan mo. Mamahalin ka nun. Kalimutan lahat ng mga gulong yan. Minsan nag-aaway-aaway sila. Huwag ka magsasama doon sa away nila. Kung close na close ka, sabihin mo, huwag, mali ang ginawa mo. Diretso mo sasabihin. Oo. Huwag kang gagawa ng pansisira ng ibang tao. Sisiraan mo. Dahil gusto mo maging sikat o ano, sisiraan mo yung tao para mawala siya doon. Kahit sa higitan. Wala. Huwag kang gaganon. Dumating ba sa punto ng buhay ninyo, Pipito, yung may kapwa-artista kang nanira sa'yo? Wala naman. Kami lahat ng magkakaibigan doon. Ito yung mga panahon ng Oo. 60s, 70s. Yeah. One time, alam mo na si Bert Leroy, no? Ano yun naughty guy eh. Hindi minsan sumisipot sa shooting o nagalit si Dr. Perez. Talaga? Oo. Tinawag ako. Sabi niya, tinatanggal ko si Bert dyan sa pelikulang yan. Ikaw ang kukuha niya ngayon. Nag-umpisa na sila. Eh siyempre, kaibigan mo, masakit yun. Di ba? Pero ito producer mo nagsasabi. Eh si Senador, si Ernie Maceda, asawa ni Marichu, nandun sa Sabi niya, hindi ka pwede maghindi. Nakakontrata ka. Ano po ang sumunod na nangyari? Tatanggapin mo. Siyempre, masama ang loob ng isa. Pero sabi ko, Tol, nakakontrata tayo. Kung anong sabihin nila, gagawin mo. Kundi tanggal tayong lahat. Hindi ba nasira ang friendship ninyo? Ay, hindi na. After that, wala na. Nagkaintindihan kayo? Yes, siyempre, alam naman niya, nagkamali siya. Pero, wala tayong magagawa. Noong mga panahon ninyo, walang masyadong intriga, walang masyadong chismis dahil hindi naman kayo talaga nalalapitan ng mga kung sino-sino noon. Ang tanong ko lang po, may bashers din ba noon? Ano minsan? Naninira sa inyo? Well, alam mo, may fans ka doon sa kabila, may fans dito sa kabila. Siyempre, yun gusto nila yung manok nila doon. Hindi doon nag-aaway yung mga fans. Kasi noong mga panahon na kayo ay mga artista na sila, Gina Pareño, Dindo Fernando, Bert Eddie Leroy. Garcia, Belia Flores, tinatawag daw po kayong kolehiyala. Ganito, pag may premiere night, ang tawag sa amin ng mga tiga-studio, andyan ang mga seminarista. Seminarista. Andyan na yung mga kolehyala. Kasi isang bus, puro lalaki. Isang bus, puro babae. Ang nasa bus ng mga babae, Mami Vera at saka si Mrs. Perez. Sa mga lalaki, si Dr. Perez nandoon. Pagbaba namin, either sa Manila Hotel pagka may FAMAS Awards or whatever it is, o sa premiere ng pelikula, bababa yung babae, sunod ang mga lalaki. Sa backstage, yung babae doon, lalaki dito. Ay, hindi pwede magsama. Ay, hindi pwede. Patay ka. May bantay. Sa stage ka lang pwede. Ah, ganun? Oo, sa stage ka lang pwedeng mawag ng kamay at yakapin mo, gano'n. Kung merong skit na gano'n, no? Hindi naman kamukha. Yung mga babae naman, hindi naman yung mga talagang, gaganunin kapag hinakap mo. Hindi naman. Hindi kamukha nila Silvio La Torre. Pag maski na nung matanda na siya pagka may eksena yung panyo niya, ibibigay sa yung dulot, sa dulo Oh. Pero, pagkatapos ng eksena mo, dito ka, doon siya. So, ibig sabihin, ang kolehiyala, yung mga babae, seminarista, kayong mga lalaki. Oo, mga lalaki. Ah, Kanya hindi pwede magsama doon. So, wag ka. Maski na sa studio. Male studio, male dorm dito. Female dorm doon. Malaki yung sa female dorm. Pwede ka lang doon punta sa female dorm pa makeup. Huwag kang pupunta doon at umupo doon. Pagagalitan ka. may mga makeup na ba noon? Yes, lahat naman yun. Kasi ang kwento sa akin ni Gloria Romero, parang yung mga uling-uling nang nilalagay, yung mga papel diapon. That's during their mas earlier sila Pero after that, meron na may mga Max Factor. Kanya pagka sa pelikula, para pag nakita yung kasama mo, mas maitim sa yung Mario Moreno at ikaw maputi. Sa black and white, walang colored Ngayon na lang sa colored hindi na balik dark ang niya o fair yung okay lang. Nung araw, hindi. Kailangan papantayin mo sa screen Hindi masyado kang maitim. Ganun ang nangyari. Curious lang ako, pagka-type mo ang isang babae ng ligawan, paano yun? Ipagpapaalam niyo muna po ba yun? Doon sa producer? Alam mo, gusto mo yung artista? Ganun lang. Kaway-kaway. Kundi patay ka.
paano yung ligawan? Walang ligawan? Ganun lang? Pag sa set, nagsushooting, di ba, siyempre, dito siya, dito ka. Pwede sa shooting, pwede mag-upo O, di, mag-usap kayo. Ganun lang. Oo. Paano yung ligawan niyo ni Rosemary? Nag-iisip tuloy ako ngayon. Kausap mo. Tapos? Yan ang problema nun. Yun lang, pagka meron dyan yung mga fans ng kabila o gagalit sa'yo, hindi mo pansinin. Meron ka naman ditong fans mo naman. Away naman sila. At kayo ng mga panahon na yun, masunuri kayo sa inyong mga magulang. Siyempre, maski na matanda ka na during those days, ang tingin pa rin sa'yo, bata. Advantage po ba yan o disadvantage? The same, it's the love of the mother and father. Up to now, like my mga pamangkin ko, nakikita ko, nasabi ko sa kanila, halika dito, baby ka pa rin sa akin. Nakita kitang maliit, hawak kita. Meaning say, respect me. I'm still your elder. Ang sabi, wala raw dapat anawin na utang na loob ang mga anak sa kanilang mga magulang. Walang obligasyon. Itanong nga natin sa isang veteranong aktor kung ano ang kanyang pananaw dito. Pipito, ano ang pananaw mo rito na sinasabi madalas na to nung pa pinag-uusapan na dapat daw ay walang anawing utang na loob o walang obligasyon ang isang anak sa kanyang magulang. Dahil ang mga anak daw ay hindi naman niya pinili o pinilit ang kanyang mga magulang na ipanganak siya, na iluwal siya, na pag-aralin siya, na pakainin siya. Ano po ang inyong opinion dito? Meron ka, you have your obligation sa kanila. Dahil kung wala sila, wala ka rin sa mundong ito. Pinag-aral ka, pinakain ka, lumaki ka sa kanilang piling. In return, pag tumanda na sila, obligasyon mo pa rin yan. Bibigyan mo rin sila hanggang mawala sila sa mundong ito. Mahalin mo sila. Never throw them away. Huwag mong hanapin kung mayaman yung magulang mo, hinintay mo lamang yung kayamanan niya para paghatiin nyo. No. Sa kanila yun. Hintayin mo pag nawala sila kung nabigay sa'yo o hindi. Pero matanda na sila, hindi na sila tatrabaho, may sakit sila, doon ka, tulungan mo sila. May obligasyon ka pa rin doon. Anak ka binuhay ka. That is it. Always love them. Until they go, you should love them. May mga anak na hindi sila tumatanong ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot. Bakit? Dahil hindi daw obligasyon nila na mahalin ang magulang, hindi nila obligasyon na bigyan ng pagkain dahil ang may obligasyon ay ang mga magulang sa kanyang anak. Kung wala na silang trabaho, patanda na sila, saan sila kukuha ng pagkain? Paano sila mabubuhay? Just remember, tatanda ka rin at gagawin din ng anak mo sa iyo yan pagdating ng araw. Kung anong nakikita nila sa ama nila, sa ginagawa sa magulang, gagawin din nila sa iyo pagdating ng araw. Ay nako, very emotional tayo. Teka, saglit Okay, lang. let's go be happy. Let's go to the happiness now. Noong mga panahon ng inyong kasagsagan ng pagiging bagets ninyo, nasubukan nyo din bang pagsuotin ng trunks? Yes. Pag swimming ka, yung trunks doon, hindi naman kumukha ng trunks ngayon dito, hanggang dito. Talagang yung trunks talagang fitted na Ay, yung ginagamit nyo? Doon, yes, sa mga swimming, sa mga Ay, mga maliliit talaga rin. Hindi naman, yung talagang swimming trunks ng araw, yung mga Okay. ginagamit ng mga tumatalon sa nakikita mo sa Olympics, ganon. Pag natutulog po, nasubukan nyo rin po bang magsuot ng mga kansorsilyo? Tawag ba yun? Tama, kansorsilyo? Kansorsilyo? Mga panlalaking O yung pajama, o parang ganon, kansorsilyo. Okay. Walang ganon sa inyo. Just wear whatever you have, shorts, whatever, when it's going to sleep. Mahirap po bang maging sikat? Hindi naman. Okay lang man. Basta, be yourself. Wag mo lumaki ang ulo mo. Always say, I'm still down there. Hindi pa ako dyan. Baski nandun ka na sa itaas na yan. Sabihin mo, dito pa rin ako sa baba. Sa pagbaba nyo bilang sikat na aktor, paano nyo po tinanggap na unti-unti na pong nawawala ang inyong kislap? Okay lang sa akin. Kasi pagod na rin ako kasi nagsushooting din ako minsan. Nagshooting ako na nagantay ako ng ilang oras bago dumating yung mga sikat na sikat. Hindi ka mukha nung araw na, nung panahon namin. Pag sinabing alas 8, nandun na kami before 8. Kasi ang iniisip namin, sinasabi sa amin, isipin mo yung mga taong maliliit, yung mga extra na tinawag, per day yan. Pag hindi ka sumipot, walang bayad yon. Kanya kami, always on time. Maski na kami, binabayaran na kami, may mga talent fee, yung mga co-actresses mo, yung mga starlet. Isipin mo, itong binabayad sa akin, hindi dapat mayabang. Isipin mo, itong mga taong ito, maski na yung magantay ka lamang ng ilang oras na hindi dumarating ang tao, nabubwisit ka na. Totoo naman po yan. So Totoo isipin mo yan. Respect yung kapwa mo. Sa pagiging artista nyo po ngayon at ang daming mga baguhang artista na kadalasan ay late kung dumarating sa shooting ng hindi naka-makeup, pasaway, lasing, may gusto po ba kayong sabihin sa kanila? May mensahe po ba kayo sa mga tao o sa mga kabataan na gustong mag-artista? Sa mga magka-artista, gusto nang sumikat at be nice to people. Huwag kang gawa-gawa ng mga skandalo na makakasira sa'yo. Sa mga sikat na sikat, remember, not forever, nandiyan ka, bababa ka rin. At huwag sanang dumapa ka. Mahalin ka dapat ng lahat ng tao.
Punong-puno, siksik, liglig po ang aming usapan ngayon na talaga naman touch na touch ako sa bawat linyahang sinasabi po ng ating guest ngayon, ang ating kaibigan. Thank you so much po. You're welcome. I enjoyed it. Thank you po. Ako po'y sobrang nasisiyahan. Thank you so Nakakausap much. ko po kayo. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka sa panig ng mundo. yun na! Labis na nagpapasalamat at naghahatid ng aking pagmamahal. Isa-isang Pepito Rodriguez na minsan isang panahon, pinalakpakan, hinangaan, minahal natin at niligay sa kristal ng ating puso ang isa minamahal natin si Pepito Rodriguez. Ako po si Morley Alinio, nagsasabi kapag nabuhay ka sa mundo, mabubuhay ka sa anong panig ng mundo.